Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Halina, simulan natin ang pagdiriwang na banal na misa upala natin pagtibayin ang halaga at kaulugan itong ating sinasampalatayanan. Ngayon naghahanda tayo sa pagdating ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo'y matalunton sa matuwid na pamumuhay, alang-alang sa aral ng mabuting balita upang sa gayon naman ating gadapin sa salita at sa gawa ay mangyaring lahat sa ngalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo na may tutubo sa sanglibutan ang karigtan ng kanyang pagsilang ay mahintay nawa namin na may pananabik at kagalakan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at sa isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas.
kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay nagpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad na lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang ano pang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa binggit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dali ng aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maikli lamang, hindi walang kwento, hindi ba? Tagang straightforward ating mabuting balita. Bagamat maikli lamang ating pagbasa ito ng portion na ito, aba mahaba ang palahayag ni San Mateo sa kanyang panulat tungkol sa kasaysayan ng buhay pananampalataya ng mga alagad noong kapiling pa nila ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabihin, pinagsama-sama ng mga sumulat ng Ebanghelyo ang mga sumusunod ng mga pangyayari sa isang kasaysayan, kung ito yung mga talinghaga, kung ito yung mga pahayag ng ating Panginoong Kristo at iba pa. Heto ang ating mabuting balita, punong-puno ito ng laman. Katunayan nga, ang lahat ng salita ni Kristo ay tagang malalim ang binapahayag nito upang maunawaan ito ng mga taong nagsasabuhay ng kanyang mga itinuturo.
pero magiging lingid sa kanilang kaalaman sapagkat walang saysay, walang kahulugan at hindi na siya sa buhay ang mga pahayag ni Kristo. Kaya sabihin nila walang nilalaman ang mga pahayag ni Kristo sapagkat sila na rin na may diferensya, hindi nila binibigyan ito ng pagpapahalaga mismo sa kanilang buhay. Kaya dito nanggaling ang ating mabuting balita na kung anong pinapahayag ni Kristo, abay, tingnan nyo maigi sapagkat may laman ito, may kahulugan ito at kahalagahan itong idinudulot sa mga pang-araw-araw na buhay. Masela nitong ating mabuting balita, talagang punong-puno ito ng pagmamahal. Upang sabihin, paglalarawan ng isang o ng dalawang mga katulong sa pag-aararo ng malawak nilang mga bukirin at nakalagay sa kanilang mga leeg ang tanaguriang yoke o pamatok. Sinalin sa Tagalog itong yoke na ito na nasa balikat, nasa leeg ng dalawang hayop na nagtutulungan sila para sa pag-aararo ng isang lupain. Kaya dito kinuha na Ate Pesoki ang larawang ito, pero kakaiba ito sa mga nangyayari noong kanyang kapanahunan at baka may nangyari din sa kapanahunang ito. Ito'y magiging simbolo ng isang paglilingkuran na nakatatakot sapagkat may pang-aalipin ito na talagang sumunod ka kahit na hindi mo ibig na sumunod, basta napipilitan ka sapagkat there is coercion, may pananakot at mayroong itong hahawakan, hinahawakan ko ang buhay mo, sumunod ka sa akin, na para baga ang pamatok na ito ay hindi maiaalis sapagkat ito'y huran-huran, hila-hila ng taong ito na walang pasintabi sa kanyang buhay. Upang sabihin, abay, ginagalang ng mga Hudyo ang nag-aararo ng kanilang lupain sapagkat hindi dahil sa mga hayop na ito, hindi maayos ang kanilang mga pananim at hindi malaki na itutulong. Kaya saludo ang mga Hudyo dyan sa mga cattle na yan, sa mga nakatulong nila sa pag-aayos ng kanilang lupain para ito ang panagalingan ng kanilang makakain, ng mga trigo na pananim at marami pa. Ito, kinuha ng ating Kristo pero binigyan niya ito ng ibang sistema, ibang kahulugan. Kaya binanggit na ating Kristo ang pamatok na ito na pumasa ilalim tayo sa ating Panginoong Jesucristo, submitting ourselves to Jesus Christ Himself. Ito'y naging malaking katanungan ng mga alagad. Paano tayo? How can we submit ourselves to Jesus Christ? Una, sa kanilang mga naririnig na mga salita. Sa kanyang mga salita at gawa, pumasa ilalim kayo sa kanyang mga salita at gawa at magiging makadiyos kayo sa lahat ng buri ng inyong buhay. Sapagkat sa buong buhay ni Kristo, ang kanyang ipinahayag ay ang kalooban ng Ama. Kaya sasabihin ni Kristo, sinunod ko ang kalooban ng Ama sa simula't simula pa. Ako'y nasa ilalim ng kanyang pamatok upang I submit myself totally to the will of God. So ito ang aking sinasabi, ito ang aking pinaliliwanag sa inyo, ito ang aking ginagawa sapagkat ang mga salita ko, kung kayo'y papasa ilalim dito na hindi naman ako hindi ko naman kayo pinipilit o talagang parang inaalipi na aking mga salita, pero ito yung napakalumanay na pahayag na submit yourself to the words and deeds of Jesus Christ. Na ito naman talagang ginagawa ng simbahan, tinatag na ating Kristo. We submit ourselves to the will of God in our Lord or through our Lord Jesus Christ. Ikalawa, ang pamatok na ito ay nagbibigay sa atin ng kagaanan sa buhay sapagkat ang kanyang mga salita lahat ng yan ay nakatutulong sa mga bibigat nating mga dalahin at sa ating mga sinasalunga sa buhay. Kaya, upang sabihin, ibig bang gumaan ang buhay mo? Ibig bang magkaroon ng solusyon sa iyong problema? Submit yourself to Jesus Christ. Pumasa loob o pumasa ilalim ka sa kanyang pamatok
sa kanyang yoke. I am submitting myself under the yoke of Jesus Christ. Sapagkat may malaki akong suli rin sa buhay. Ako hirap na dinaranas ko ang buhay sa mundong ito. At gusto ko magkaroon ng kalayaan, kagaanan na kalooban. Gusto ko maging matiwasay at maging makalaya ako sa pamakaalipinan na ibinibigay ng buhay na ito, ng pagkaalipin ko sa lahat ng uri ng pagkakasala. Then, pumasa loob ka, pumasa ilalim ka sa pamatok ni Kristo. Submit yourself to the yoke of our Lord Jesus Christ. Pangatlo, tunay nga sinasabi sa ating mabuting balita, magaan lamang ang ibibigay ko sa inyo at hindi ang mabibigat na suliranin ng mundong ibabaw. Minsan gano'n tayo kung ano yung suliranin na mabigat na akala natin wala nang solusyon para sabihin natin sa ikatlong pagkahalagahan nito, walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos. Everything is possible. What you think is impossible for God, for Jesus, it is possible. Kaya, kung titignan natin maigi sa mga pinapahayag na ating Panginoon Kristo, alam ba ang pinupuntihan ni Kristo dito? Repentance and forgiveness. Mabigat na daladalahin ng tao kapag ayaw niya magpatawad, kapag ayaw niyang umunawa, kapag hindi siya na humingi ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakasala at mga pagkukulang. Maraming dagdag na kabigatan ito. Kaya noon, buhay sa ating Panginoon, pinapahayag niya lahat ito sa kanyang mga alagad. At ito'y nagiging magandang alituntunin ng mga alagad noon na kanilang tinanggap ang mga pahayag na ating Panginoon Kristo hanggang sa kasalukuyan. Ito pa rin ang napakagandang bisa at kahulugan para mamuhay tayo mapayapa, punong-puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat natuto tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos, natututo tayo magbagong buhay. Wala nang dadaing pa sa itong mga bagay. Kasi sasabihin ko, ay, ito mabuting balita, maikli lamang. Pero ang pinakapuntos, pinakamahalaga dito, yung tinataguyod ni Kristo na siya nabubuhay pa hanggang sa kasalukuyan. Itong tinataguyod ng simbahang itinatag ni Kristo, repentance and forgiveness. Kaya pumasa ilalim tayo sa pamatok na ating Panginoon Kristo, submitting ourselves totally, body, soul, under the yoke of our Lord Jesus Christ. And we can do it in many ways, in many occasions, in the reception of the sacrament, in all our prayers, lalo-lalo na ang pagsasabuhay ng repentance and forgiveness, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kabanalig at dumulog tayo sa Diyos upang natin makita ang nilalandas ng Diyos para sa mabuti at kaiigin nating buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
At dito natin tinataas sa inyong mga kahilingan na saad sa inyong mga saloobin, sa isipan, upang lalo natin pagtibayin ang panampalataya. Sapat ang paanyaya ni Kristo ay pumaloob tayo sa kanyang puso't kalooban, sa kanyang salita at gawa, sapat dito maghahari ang lahat na ikabubuti ng ating buhay, ikatitiwas sa ibaga at kaunlad ng ating buhay at pamumuhay. Di gumunawa itong aming mga karaingang nagdudulot sa amin ng walang hanggang pagpapala na ipinagkakalob mo po sa amin sa tuwina. At ang lahat na ito, O Ama, hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihandog sa'yo. Aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ipinanabika ng mahal na bireng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinalay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagpapalang handog ni Jesucristo palagian sa kanyang salita at gawa upang lalo nating pagtibay na halaga nito, upang gumaan ang daladalahin natin, upang tayo pumasa ilalim, pumasa loob sa pamatok ng ating Panginoong Jesucristo. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat.
sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao.
huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong manlilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa ilalim ng mapagpalang pagkalinga ni Jesucristo sa kanyang salita at sa gawa. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento sa altar at sa ating po mga panalangin na tayo ay tangtatanod. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain.
Mga kapanalig, bila isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala. Ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungahin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo, prestatis Diei. Omni declamentum in sea bente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tungi sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwaghating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.